Malakas po tayo, di ba? Dahil ang Diyos ang nagbibigay ng ating kalakasan. Kalakasan, hindi ito mababayaran. Di ba? Kaya sabi nga sa Banal na Kasulatan, wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. Wala tayong mapagmamalaki. Bakit? Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, buhay. Kaya, ibabalik po ito natin sa Kanya. Diba? Wala tayong magagawa kung ayaw mo sa Kanya. Kung ayaw natin sa Kanya. Pero ang Diyos nandiyan na nanatili. Huwag tayong maging, ano man ang mayroon dito sa mundo. Sabi nga, kung ano man ang kayamanan mo dito sa lupa, ito ay pansamantala, pansamantagal o pansamantala. Pero yung salita ng Diyos, iyan ang nananatili sa ating buhay. Yun ang makakapagligtas na pangako ng Diyos na tayo ay merong buhay na walang hanggan. Di po ba? Kaya sa mga oras na ito, tayo tumayo, huwag na nating antayin pa kung anong mayroon dito sa paligid, kung anong mga nakikita natin. Yan ang dapat ang pumalakpak sa Panginoon. Tayo ang binigyan ng kumpletong kamay, kumpletong lahat, binigyan ng Diyos sa'yo. Dapat yan gamitin natin yan. Di po ba? Kaya sa mga oras na ito, dadako na tayo sa mahalagang gawain ng Diyos, pupurihin natin ang Panginoon, at dadakilain natin siya sa ating buhay. Kaya, winimilkan namin kayo dito sa Building 8, mga kapitbahay, kung nais nyo dumulog sa Panginoon, lumapit kayo sa Kanya, mayroon pang pagkakataon para bigyan nyo ng panahon ang Diyos sa inyong buhay. Hallelujah! Kaya sa mga oras nito tayo lumapit, hindi ko na inahangad ang yaman dito sa mundo dahil ito ay pansamantala. Pero ang salita ng Diyos, ito ay mananatili sa atin. Hallelujah! Purihin natin siya! Hindi ko na hinahangad ang yaman ng mundo, pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan ko, ang kabanalan mo, ang katuwiran mo, ninanasan ng uhaw ng puso ko. Hallelujah! Minsan pa, hindi ko na hinahangad ang yaman ng mundo, pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan ko, ang kabanalan mo, ang katuwiran mo, ninanasan ng uhaw ng puso ko. Di ka maikukumpara na kahit na kanino pa man. Di ka maihambing sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit ko kailan. Di ka maikukumpara, Panginoon! Di ka maikukumpara na kahit na kanino pa man. Di ka maihambing sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit kong kailan. Di ka maikukumpara, Panginoon! Di ka maikukumpara sa kahit na kanino pa man. Di ka maihambing sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Pagkat ikaw
ikaw ang higit kong kailangan. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Lord, salamat sa umagang ito. Ikaw ang tunay na Diyos na aming sinasamba. Sa umagang ito, Panginoon, hindi ka namin maikukumpara kahit ninuman, Panginoon. Dahil ang salita mo, Panginoon, ay mananatili, Panginoon, sa mundong ito, Diyos. Lord, salamat, Panginoon, sa aming mga bisita, sa aming mga kapatiran, maging aming kapitbahay, Panginoon, dito sa Building 8. Dalangin namin, Panginoon, na sila ay magkaroon at panahon ng kanilang pananampalataya upang ikaw, Panginoon, ay papurihan at pasalamatan sa kanilang mga buhay. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy mo kaming iniingatan, patuloy mo kaming ginagabayan sa aming mga buhay, Diyos. Kaya ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo Jesus. Ang narito ay magsabing, Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Handa na ba tayo? Kailangan natin awitan ng Panginoon. Awitan natin ang Diyos. Hallelujah! Kaya awitan natin, palakpakan natin ang Panginoon. Purihin natin siya. Ang kalang ay pag-ibig. Hallelujah! Ang kalang ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo ay dadakilay, wala na sa'yo maihamin, ang awit ko ay iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba minsan pa. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo ay dadakilay, wala na sa'yo maihambing, ang awit ko ay iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasam. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba. Ang umawit at magpuri, ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugong sa pag-ibig mo, langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga, ikaw ang hinahanap namin, ikaw ang hinahanap ko, sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento, sa tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Ikaw ang hinahanap ko, sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento, sa tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Kasiyahan, tunay na nadarama ko. Hallelujah! Huwag tayong mag-alala sa Panginoon. Huwag kang mag-alala sa mundong ginagalawan. Ang buhay mo ngayon ay may katiyakan. Huwag
mag-alinlangan, tumawag sa Kanya. Siya ang kasagutan, magpakailanman. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. O kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi na pabago. Walang katulad mo, O Jesus, ikaw ang kailangan. Ikaw ang kailangan sa buhay kong ito. Walang pangamba, ikaw ang pag-asa. Sa'yo lang natagpuan tunay na kagalakan. Di mapagbayaran ng kahit ano pa man. Hallelujah! Kay saya-saya! Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. O kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi na pabago. Walang katulad mo, O Jesus. Kay saya-saya, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. O kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, O Jesus. For the last time, kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. O kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Walang katulad mo, O Jesus. Walang katulad mo, O Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Lord, ang akarneta para Panginoon ay para lamang sa iyo. Salamat! Ikaw, Panginoon, ang aming itinataas sa aming mga buhay. Wala kaming magagawa, Panginoon, kung hiwalay kami sa iyo. Ikaw lang, Panginoon, ang dapat naming pasalamatan. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming itataas sa umagang ito, maging ang lugar na ito, Panginoon. Lord, salamat po sa iyo dahil isa mo kaming binigyan ng pagpapala, hindi lang pagpapalang pinansyal, hindi pagpapalang physical, Panginoon, kundi ang pagpapalang spiritual. Panginoon, ito ay patuloy mo, Panginoon, na binibigay mo sa amin upang ipaunawa mo sa amin, Panginoon, ang kahalagahan ng iyong mga salita. Hallelujah, Jesus. Kaya sa umaga ito, Panginoon, Lord, patuloy ka namin pupurihin, patuloy ka namin naawitan sa umagang ito. Hallelujah. Wala kang katulad, Panginoon. Ikaw ang aming itinataas. Hallelujah. Ang tulad mo, ang kailangan ko sa iyong bisig, ang kalakasan ko. Minsan pa, Panginoon, yung tulad mo, ang tulad mo,
siyang kabuhian ko. Pag-ibig mo ang kapangyarihan mo, suliranin man ay dumating. Ikaw lamang o Diyos ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili, sa'yo lamang. Minsan pa, Panginoon, ang tulad mo ang kailangan ko. Sa'yong isip ang kalakasan ko. Anong pagsubok man ang naagdaan, di matitinag, di mabubuwag, pagkat ikaw ang Diyos kailan paman, mananatili sa'yo lamang. Ang yakap mo, Panginoon, ang yakap mo, ang siyang paglihan ko. Pag-ibig mo ang kapangyarihan mo, suliranin man ay dumating. Ikaw lamang o Diyos ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili, kailan paman. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang o Diyos ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili, kailan paman. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang o Diyos ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili, kailan paman. Mananatili, kailan paman. Hallelujah! Awitin natin ang Panginoon! Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di ko kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, maging ang mga salita, upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin natin! Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di ko kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, maging ang mga salita, upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, Panginoon! Wala kang katulad, hallelujah! Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang kapantay sa'yo.
Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Ang Diyos ay nasa atin ngayon. Ang Panginoon ay nasa atin ngayon. Luwalhatiin at siya ay sambahin. Hallelujah! Ang Panginoon ay nasa atin ngayon. Luwalhatiin at siya ay sambahin. Hallelujah! Itataas namin, itataas aming buhay sa'yo, Diyos. Purihin ka, O Diyos, at sambahin, at dapat kang mahalisan ka, Panginoon. Hallelujah! Ang Panginoon ay nasa atin ngayon. Luwalhatiin at siya ay sambahin. Ang Panginoon ay nasa atin ngayon. Luwalhatiin at siya ay sambahin. Itataas ka namin, Panginoon. Itataas namin, itataas aming buhay sa'yo, Diyos. Purihin ka, O Diyos, at sambahin, at dapat kang mahal. Itataas ka! Itataas namin, itataas aming buhay sa'yo, Diyos. Purihin ka, O Diyos, at sambahin, at dapat kang mahal. For the last time, itataas! Itataas namin, itataas aming buhay sa'yo, Diyos. Purihin ka, O Diyos, at sambahin, at dapat kang mahalin, at dapat kang mahalin, at dapat kang mahalin. Hallelujah! 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 Lord, marami pong salamat muli sa umagang ito. Tunay nga, Panginoon, napakabuti mo, Panginoon, sa amin. Ikaw ang Diyos na aming itinataas sa umagang ito. Ikaw ang Diyos na aming sinasamba. Wala nang iba, Panginoon, kundi kami ay magpuri sa iyo, umawit at luwalhatiin ang iyong pangalan ng Jesus. Salamat, Panginoon, sa umagang ito muli, Panginoon. Dalangin namin na ang umagang ito ay makakarinig kami, Panginoon, ng iyong salita na patuloy mo kaming iningatan, patuloy mo kaming ginagabayan sa umagang ito, Diyos. Nawa, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin na narito. Ikaw, Panginoon, ang siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan muli, Panginoon, sa umagang ito. Maging aming mga kapatid, bagamat wala pa sila dito, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, na sila ay idadako mo sa lugar na ito upang sama-sama kami, Panginoon, na makapagpuri at makapagsamba sa iyo, Diyos. Salamat maging ang iyong tagapagsalita, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang siyang manguna sa kanya
Nawa ay may bahagi ito, Panginoon, ang iyong mga salita sa aming mga buhay. Napalakasin po kami, Panginoon. Ang salitang ito, Panginoon, ay ito ang aming pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po, Diyos. Itinataas ka namin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng iyong banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Makapagpapun na po tayo. Hello? Hello? Napagpala ba tayo ng Diyos? Siyempre, umaga ang Lord ang nagbibigay sa'yo ng buhay. Baka sa susunod, hindi na tayo magising eh. Diba? Kaya may tagagising sa atin. Walang iba ang Panginoon. Nagpapaalala sa ating buhay. Dahil ang Diyos lamang ay may kakayanan nito. Pero sa ating buhay, Lord, tatawarin mo kami. Minsan tinatamad kami. Hallelujah. Dahil yung habag, dahil yung kagandahang loob mo sa amin, Lord, patuloy mo kaming iniingatan lalo. Lalo na sa panambahang ito, sabi nga matira matibay, dapat nananatili ka sa Panginoon. Diba? Hindi ka pwedeng iligtas ang iyong anak, iligtas ang iyong asawa. Hindi pwede. Kasi haharap tayo isa-isa sa Panginoon. Kung anong ginagawa mo dito sa lupa, yun ang ipagsusulit mo sa Panginoon. Wala tayong maitatagong dahilan. Wala tayong maitatago sa harapan ng Diyos. Bakit? Lahat tayo ay nagkasala. Di ba? Kaya tayo nandito dahil ang Diyos ang nagbibigay sa atin. Pinababanal tayo ng Diyos pag lagi kang sumusunod sa Kanya. Kaya purihin ang Panginoon sa bawat buhay natin. Hello? Sino ang unang? Siyempre, lagi yan eh. Unang magpapasalamat, laging blessing yan eh. Hindi na pinatatagal yan kasi kailangan malaman ang salita ng Panginoon. Diba? So salamat sa Panginoon at siyempre sa kumpare ko si Otol Billy. So taga rito po siya. So ang testimony ko para din to sa mga sa mga may mga bisyo. So ipapano ko lang dito na paano ako nabuhay ng dahil sa Panginoon na pinagaling. Unang-una talaga, lasinggero ako. Inaulit ko lang, no? Kasi may bisita tayo. Palagpan natin si Billy. Kasi taga rito, yan ang tawag ko yung utol rito eh. Alam mo, kwento muna tayo dahil may oras pa naman. So itong bukas na rito, na lipat doon. So natira dito, 5 unit lang. So 5 unit talaga lang yan, kasama siya. Pero siya taga San Andres. Sabi ko mabait naman to kaya ibig sabihin barkada ko siya. So ang barkada namin, siyempre sa alak. So napakahirap. Total talaga ako manginginom nung pa naman sa Smoky Mountain, nakakainuman ko mga killer, mga kung sino sa Smoky Mountain dyan, mga pulis, lahat ng mga gago. Pero siyempre mabait tayo. Ang kabaitan pala bibigay ka ng isang gin, mabait ka na. Jer, baka mayroon naman tayo dyan pang isang siyempre ako, di naman tayo madamo to, bigay. So yun. So nandito, manginginom pa rin. So alam mo, napakahirap kasi nung sa kakainom ko, alam sakit na na kuha ko, binilang ko 7 una pneumonia. So hindi talaga papayag ang Panginoon na ang naniniwala sa kanya na mapapahamak eh. So yan. So 2009 yata, 13, kasakit ako pneumonia. Bumalik 2021 pandemic. Grabe. Kaya sabi ko nga, bali 6 mga natira, mayroon pa pala. 2 tanong pabalik-balik sa mga doktor, kaya mahirap. Ang tanong nga, bakit ako nasa Beta Plus eh? Kasi yan, pumasok na. Kaya nagpapasalamat sa Panginoon, pinakita sa akin ng First Beta Plus kasi pangkalusugan. So yan, nakatulong talaga ang First Beta Plus. Kung wala talaga, matagal na namatay rito. Kasi may bisyo po ako eh. So yan si Otol Billy, like ko sinasabi, sa totoo lang, pag nagkasakit ka, itong sasabihin ko, wala talagang tutulong sa'yo kahit marami siyang barkada mo eh.
Wala talaga. Pero sa akin may dalawa, tag-100. Hindi sapat po yun. Bilang barkada tayo, hindi sapat yung pambili ng gamot. So nakakayakan. 2 taon, pinaghirap talaga. 2 taon talaga pabalik-balik, napakahirap. Kaya sabi ko nga, isang aral po sa atin to, yung mga piso. Kasi kung pipiliin mo, barkada, kahit 1,000,000 barkada, isa lang si Jesus, kay Jesus talaga ako, kasi buhay ko to eh. Kaya alam po natin yan, ang Ama, Anak, at Espiritu, Diyos po yun eh. Si Jesus ang, pero si Diyos may Ama pa yan. Hindi natin nakikita. Ang Espiritu, pag tinanggap po siya, nasa atin. Nasa ng Diyos? Nasa atin. May Diyos tayo. 1 metro nga lang layo eh. Nandito siya. Kaya pag tinanggap mo siya, alin mas malaga? Barkada mo? Noong una, nung nakita kong Bible kasi, missionary si Douglas Dilitan, taga Switzerland. Ang palabas niya kahit kung kagay Jesus, kung pinapako, umiyak talaga ako niyan. Okay lang. Umiyak talaga ako niyan kasi, bakit pinako? Yung pala, para pala sa'yo yun. Ibig sabihin, tapos na. Huwag ka na mag-anong ibang, anong mang relihiyon. Kasi kung sinabi relihiyon lang, mga 100 na pasukan ko lahat eh. So, ang gusto ko talaga born again eh. Ipanganak mo. Ibig sabihin, mabusti mo sa sa tubig, may matatanggap pa na galing kay Lord talaga. Di ba si Jesus nang pinsan niya si Juan, nakita mo may kalapati, bumaba. Espiritu po yun. So, pag tinanggap mo si Panginoon, si Jesus, nasa sayo na talaga yun. Kaya alam mo, napakalungkot eh. Nalulungkot ka na sa misis ko, may sakit. So, lahat mo matigas ang ulo. Kahit hawa ko matigas ang ulo eh. Di ba? Tigas. So, kahit ako matigas ako. Pero, lumang bato ko dahil kay Jesus. So, yun po yun. Ang sa misis ko, may diabetes. Sabi ko, hindi abutan 1 buwan, gagaling ka. Kaya lang katuwiran sabi niya, walang pera. Huwag mo sabihin walang pera, meron ka. 6 ang anak mo. Maniwala at maniwala ka. Mayroon yan. Si Otol Biling, isang anak yan. Sabihin ko lang tayo, mayroon sa Amerika yan, pero sinusuportan siya. Kaya lang pinagbabawalan sa anong bawal. Tulad sa akin, may pagbabawal sa mga anak. So napakahirap na. Pero pasalamat tayo, si Billy, mayroon siyang pinaral nakatapos, sumusuporta. Hindi ko lang alam kung medyo okay sila kasi ito, nangyari man sa atin, na paano siya sa ibang asawa. Nangyayari naman yan, di ba Tolo? Okay lang naman, di ba? Kaya, napakabuti ni Otto na nakita mo rito. Tila mo, ang church malapit lang, nandyan siya. Nandito lang. Kaya sabi ko nga, kung maraming church sa labas, bakit pakahakbang ng ilang sandang? Samantala rito, mga 10 lang, nandyan na ako. Si Lord nga lang, nandito lang sa atin. Kahit sino pang pastor, walang basta ang Lord ang nagtalaga. So yan. Ano, salamat sa Panginoon, no? Ito, 100 ukay-ukay. Ito, 50. Napakabuti Lord, no? 150, may angat ka na. Ito lang ang pinakamahal. 350 yata to. First Vita Plus. Kasi, alam natin First Vita Plus, yung first, alam natin si God, vitamin, yung plus, dagdag buhay. So, kung gusto mong dagdag ng buhay, siyempre, Vita Plus po. So, magbibigay lang ako ng verse, no? Sa Jeremiah 29:11, paborito ko to eh. Jeremiah 29:11. So, maano talaga tayo ito sa 29:11. Ano sabi dito? So, hindi ako pastor ah. Brother Jerry lang. Pero sa labas, sinasabi na akong pastor. Sabi ko, Lord, kung talagang bigyan mo sa akin, bakit hindi? Ang sabi ko, Jeremiah 29:11, paborito ko to eh. Ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihanda ko para sa ikabubuti ninyo at para bulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. So ito, sinapuso ko to eh. Sa lumang tipan siya. Sabi ko, Jeremias. Ako, Jerry. Parang magkalapit lang. Kaya sabi ko, Lord, talaga napakabuti mo talaga, Lord. So, di ba, ang salita ng Panginoon, ito, ang salita ng Panginoon, nandito po yun eh. Sa Bible. Makapangyarihan po yan. Kaya pag binabasa ko to, nang binigay sa akin ng, totally si Teacher Palmanabin ito, unang Bible, si Douglas Dinitan, kinakapatid ko yun. Di ko alam kung nasama sa sa Tacloban. Yung bahao, hanggang yun talaga. Kaya siya naiiyak talaga sa taon kasi yan talagang tumulong talaga sa akin. So yan, ito bigay sa akin to. Kaya yun, nung nagbabasa ko ng Bible, parang magkalaban kami. Sabi ko mawawala ang bisyo ko. Bakit nasasaktan ako? Yung pala, napakabuti talaga. Sabi ko, Lord, taltayin ko talaga Lord, nandito pa lahat. Kasi sa lahat ng libro, hindi mo ako nakapag-aaral, grade ko natapos ko.
lahat ito pasok sa puso ko, lahat eh, wala talaga masasayang eh. Sabi ko, ito na yung pamumuhay ko. Kaya po rin ang Panginoon, ngayon, ito, gumanda dating basurero, sapatero, 15 years, kung iibilangin ng sapatos, mga 1,000,000 na sa 15 years, dati nag-ipon akong 40 sapatos ko eh. Binigtan ko na lang kahit mura ba? Kasi importante ang pagkain eh. Tama? Yan. So, salamat sa Panginoon kasi ganyan may gusto. Ito binigay na sa akin ng buhay. Kay Lord. Thank you. Purihin ang Diyos sa muli ni Brother Jill na kung saan ay patuloy siyang ginagamit ng Diyos sa disciple of Jesus Christ. Salamat, walang imposible sa Panginoon. Sabi ka, kung marami kang problema, ilapit mo yan sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Kung ang mga karamdaman mo, ang Diyos ang nagpapagaling sa iyo. Dahil siya ang unang manggagamot. Di ba? Pangalawa yung mga ginagamit ng mga doktor. Pero ang sabi nga, magtiwala tayo sa Panginoon. Ang lahat yan ay walang imposible sa Panginoon. Ang mahalaga, magtiwala ka sa Panginoon mong Diyos. Hallelujah! Kaya sino pa ang unang magpapasalamat sa Panginoon? Siya ay pinagpala ng Panginoon. Amen! Lahat tayo magpagpapala sa Panginoon. At least buhay pa tayo hanggang ngayon. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa healthy na ngayon. At saka, nandito yung bagong bisita natin, si Brother Dili. Kilala ko na yan, matagal na yan eh. Yung asawa niya, kamimber ko rin. So, maraming salamat sa Panginoon sa healthy sa loob ng months. Lalo na. Kahit na wala, may maraming problema talaga lahat tayong tao sa mundong itong mayroong kanyang-kanyang dinanas ng kahirapan. Yung mga natin, kasalanan natin ay nakalaan na po na sa Bible. Totoo yan, yung sinasabi ni Brother Jerry. Lahat ng bawat yung kasakingman natin sarili, yung mga galaitin yung sarili, yung kasalanan kahit hindi mo sasabihin, nandyan nakatago sa Bible. Kung tutusin, kung babasahin mo na ito lahat, makikita mo yung sarili. Doon talaga sinasabi ni Brother Jerry, tatago sa puso. Kahit na mayroong nag-testimony, i-share sa mga kahit saan, makikita sasabihin bakit alam niya ang buhay ko. Kasi hindi ka kilala sa lang nagsasalita eh. Hindi ka kilala ng kasi hindi nila alam kung anong buhay mo. Pero yung sasalita sa galing sa Bible ay tagos sa puso natin. Dahil yun ang buhay natin na nakaraan. Mula pa sa mabata hanggang paglaki. Ginanas po na tayo kung ano yung nagisna natin sa buhay. So nagpasalamat tayo sa Panginoon dahil kung hindi kayo dito sa kay dati ba itong dito ko natuto umpisa na ginabasa-basa ko ito. Gihimay-himay ang sobrang lalim, ang daming dugtong-dugtong, ikaw na mismo magdudugtong kung ano yung ginalalaman sa Bible. Talagang hirap, minsan tulo ang luha, tagos. Pero yung puso ko, hindi maaalis yung sakit ng kalooban. Kasi bakit? Anong mayroon sa Bible, totoo yun. Mula pa sa naisilang ko sa mundo na walan ako ng magulang. Nagsakripisyo kami sa buhay sa mundo ng paano kami mabubuhay. Binigyan kaya nga na doon yung dahil may paa ka, may kamay ka, may mata ka. Kailangan mo rin mabubuhay. Tumayo, lumakad ka para kung ano yung saan ka nagdarating, saan lupayo ka pupunta. Makikita mo kung ano yung pinanatnan mo sa buhay. Nasa sarili ang pasya natin kung ano yung ginagawa natin. Pero ang ibig sabihin, nakakalimutan, naliligtaan natin ang Panginoon. Doon ko nakikita ng layas ang sarili ko. Sabi ko, Lord, kahit minsan nga nasa puno ako eh. Wala akong masusumbungan. Kahit magsusumbong ka lalo ka papaluin. Lalo ka pagalitan. Bakit? Hindi mas naman maniwala sa iyo eh, kung ano yung susumbong. So doon mismo sa sarili mo. Tanong ko nga sa sarili ko, Panginoon, bakit hindi ka napakita kung talagang may Diyos? Iyon lang ang balin na, totoo yan. Dahil hindi nawala ako ng pag-asa kasi wala ka masusumbungan eh.
Pero hindi mo alam na dumating din ang araw na paano ka na nasusurvive ng sarili mo. Doon ko nidandahan, nababasa lahat. Doon ko yung tinutuklap yung Bible. Alam mo, doon ako napayat talaga, lahat. Kaya totoo yun. Ang lahat tayo may bisyo, may kasalanan. Pero magagawa natin sa sarili. Nandun na, lahat tayo lasinggira, lasinggero. Pero nakaligta kung ano yung mayroon tayo. May buhay tayo eh. Ginagawa tayo ng Diyos ng nasa sinapupunan ng magulang natin. Dahil alam na natin, ang kasalanan nagsisimula kay Adan, kay Eva. Doon nagsisimula ang binhi. Naglalanap nito sa mundo. May bagong dumating, may mamatay, may... Saan lang talaga makikita mo ang lahat ng tao dito sa mundo na ito may kasalanan talaga. Lupod ako nagpapasalamat sa Diyos sa edad ko na ito, 55 years old. So buhay pa ko hanggang ngayon. Kahit na-stress ako, pero hindi ko ninadaan sa ginasaya ko lang sarili ko. Kaya nga mahirap mo no? Marami tayong mag-stress, lalo mababali mong kaisipan. Kahit maliit tayong pinag-aralan, kailang disiplinado ng ating sarili kung paano i-handle ng ating pamilya. Yun lang. Maraming salamat. Palakpakan po natin ang ating ka-sister. Patuloy siyang nagpapasalamat. Nandun ang guide ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya po rin ang Panginoon. Kaya sabi nga niya, tayo lahat ay makasalanan. Totoo naman eh. Sabi nga sa Roma chapter 3 verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. Walang humahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumis ng landas. Walang humahanap sa Diyos kahit isa, kahit sino man sa atin. Nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, dati tayong mga patay dito sa sanlibutan. Kahit nga, di ka nga pumupunta ng church eh. Kasi, lagi kang sagana. Di ba? Nakakalimutan mo ang Panginoon eh. Naalala mo ang Panginoon? Pag birthday mo, may handa ka, pupunta ka doon. Yan ba? Tingin. Kaya sabi sa Panginoon, walang humahanap sa Diyos. Pero dahil sa kanyang kagandahang loob, yung habag niya sa atin, binuhay niya tayo. Kaya nandito tayo. Binuhay tayo ng Diyos, naging po tayo, ipinanganak tayo, hindi lang sa physical, kundi spiritual. Yun ang ating pagkatao ngayon. Dahil, ang sabi nga, pinakakabanal na tayo ng Panginoon, pinababanal na tayo ng Diyos. Wala na dati tayo sa ating mga ginagawa. Di ba? Kaya tayo nandito dahil mahal natin ang Panginoon. Binibigyan siya natin ng panahon sa ating buhay. Kaya magsumikap po tayo dahil ipinangako ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Sino makakarating doon? Di ba yung mga tinawag niya, mga pinili niya, mga binuhay niya sa spiritual na buhay? Hindi yung maraming patay sa bagamat buhay sila sa paningin ng Diyos, pero patay sila. Kanilang espiritu patay. Buhay ang kanilang pisikal. Pero nandito ba sila? Di ba hindi? Hindi nila hinahanap ang Diyos. Pero tayo, binigyan tayo ng Diyos ng habagan. Kaya nandito tayo, hinahanap natin ang Panginoon. Amen? Kaya po rin ang Panginoon. Sino pa? Sinanay mo na. Yan. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon na kahapon, nagpalop nga kami, nag-visitation kami ni Pastor. Inikot namin mula dulo ng Batuhan, balik sa Pastor siya, kami bukas. Yan. Yes, sir. Yan. Yan. Salamat. Yan. Sa ikot namin, punta kami ng Batuhan, dinala namin si Jisa, wala pa. Punta kami sa kahapon, ikot kami, punta kami na kala Ramon, tapos building at nadaanan namin siya. Yan, napalop namin siya. Sabi, Brad, baka gusto mo matin. Pagpipray natin yung sakit mo. Kaya kung maniniwala ka, pwedeng gumaling yan. No? Kasi sabi nga, kung ano yung paniniwala mo, yun ang mangyayari sa'yo. No? Kaya, yan. Kami rin naniniwala kami na pwede kang gumaling. Hindi namin sasabihin to kung hindi mangyayari sa'yo.
Basta maniwala ka lang. Maniwala ka lang. Sabi nga, Jesus Christ, hindi siya nagpapagaling sa mga tao hindi naniniwala sa Kanya. Yung mga naniniwala lang, yung kanyang pinagagaling, nung siya nandito sa mundo. Diba? Sabi niya, maniwala ka lang, laksan mo lang ng Lord. Laksan mo lang. Kaya salamat sa kanyang pag-response. Sabi ko nasa yun, kasi ang paligtas naman natin ay individual. Hindi ka namin kayang iligtas, yung anak mo, kapatid mo, hindi mo kayang iligtas yan. Malibang kusa siyang lalapit sa Diyos. No, asawa mo, hindi mo kayang iligtas yan. Walang palakasan kay Lord. So, huwag mo sabihin, sagot ko na asawa ko mo, Lord. Sagot ko na yan. Wala. Kapwa tayo harap sa Diyos. Kaya, maliban ang asawa mo lumapit sa Diyos, hindi talaga maliligtas yan. Kaya dapat, anak mo, kapatid mo, kapwa silang lalapit sa Panginoon. No, kaya, sabi ko sa kanya, mating ka, Brad. No? Purihin ng Panginoon, salamat sa pag-discuss mo. No, palapakan natin ang kapatid dito. Yan. Wala nang posible sa Panginoon. Purihin ng Diyos, napakalaga po talaga visitation. Kaya tuwing Sabado kami ni Pastor, lagi kami nagbibisita. No, para madagdagan ang bilang natin. No? Ibig sabihin, sabi nga, isang kaluluwa lang ang baligtas sa Panginoon. Libo-libong anghel ang nagpipista sa langit. Kaya purihin ng Panginoon. Puri ng Panginoon, si Nanay naman. May blessing to eh. Pinagpala ito ni Lord. Panginoon, sa aking kahirapan, walang ibang nakatulong sa akin ng Diyos lang. Sa isang taon, yung social pension, makapas mo. Kung iyon lang ang asahan, wala naman akong ibang aasahan. Sabi ko ni Buyet, isang taon na papa mo, Buyet? Nagbigay ng social pension January 31, 2023. Sabi ko, 24 na ngayon, Buyet. Nasaan na ba yung social pension makapas mo? Wala pa rin. Sabi ni Buyet, naano ko sa Facebook July pa. Sabi ko, July, paano nang katambak na itong labahan ko? Wala nga ako pambiling tubig. Wala pambiling sabon. Sabi ko, Panginoon naman sa July, kay wala na akong pera kahit kusing wala. Sabi ko dito naman sa Pilansa, August pa, September, 17. Sabi ko, di ko nakaya. Pag naman yung darating ng Agosto, July na lang. Salamat sa Panginoon, July nga. Nagbigay sabi ni Gatsalian, nadagdagan na daw ang 500 ng 500. Sabi ko, di 1,000 na dapat kung tutuusin. Sabi ko, magbigay, hindi yan ibigay lahat. Kaya sabi ni Boy, naayos pa daw ang papilis lang. Naayos nila para sila makakupit. Ngayon, ibigay nga, hindi ibigay lahat yan. Nagbigay nga, kalahati lang na binigay. Na hindi dalagat dumating ng Agosto. Nagbigay sa 19 ng July. Salamat sa Panginoon na walang iba nakatulong sa akin ng Panginoon lang. Pangalawa, naalala ko yung sinabi ng Pastor na walang iba nakatangol sa akin ang Holy Spirit. Totoo yan, naranasan ko yan doon sa aming probinsya. Kasi yung asawa ko, nagtrabaho sa Butuan City. Tapos kami, sabi ng kapatid ng asawa ko, doon lang kayo sa baryo para magpagtanim-tanim kayo. Doon kami, Ilihan, Ilihan. 30 kilometro galing sa Ilihan hanggang Butuan City. Ngayon, umuwi yung asawa ko. Ito na mga asawa ko, siya pa'y duwag, makulit pa. Dumaan niya sa Bisaya, wak-wak mo talaga. So, dumaan niya. Sabi ng asawa ko, alam ko, singil ka. Bumalik naman yung kinutkot yung bubong namin. Nanipa lang ang bubong. Sabi, tingnan mo yan, kakulitan mo. Sabi niya, Tay, nandyan na. Nainis talaga ako. Bahala ka sa buwan mo. Nandyan na. Sabi, wala naman ako ibang Bigla akong simigaw, Hallelujah! Yung wak-wak, narinig ko ang boses niya, parang boses lang ng langaw. Napakalayo talaga. Parang tinapon siyang napakalayo. Ngayon,
kay kada Sabado ang sahod nila. Pagka linggo, alis na siya. Di, yung wakwak, ayaw pumunta dyan pag nandyan ang asawa ko dahil ako talagang kinakalaban. Ngayon, pag kumakain kami, sabi ko sa anak ko, mag-devotional muna tayo bago tayo kakain. Dahil kain na kami. Ay, mamaya, nandyan na. Ang pagkain natin, makatapon-tapon. Parang kasama ko mga bata lang. Yung anak ko namatay, 12 anyos, ang kasunod 8, ang kasunod 5, ang kasunod 3. Puro mga bata, maliit lang kasama ko. Nga di, sabi ko, review ko, Jesus name, nawala. Sabi ko, na tayo. Pagkasunod linggo, uwi ng asawa ko, dala ng itak. Sabi ko, ito magan. Lagi kinakalaban. Pag nandiyan asawa ko, ayaw magpumunta. Ako ang pinaano. Kaya sabi ko, mamaya may tatanaw ko ni Pastor. Ngayon, di, tapon na namin kain. Mga bata natulog talaga, hindi niya tinatako. Natulog kami. Yung anak ko yung namatay, hindi natulog kayo. Nakaramdaman niya, baka bumalik. Bumalik nga, tulog na mga bata. Sa puluhan mo talaga, sabi ko, sige, ka lang ngayon. Pero itak, sa king, Jesus name. Maya nagtakbo. Nagkabangga na sa ano. Sabi ko, balik. Bakit ka tumakbo? Pagkain kang kaya ng tao. Nanganak na lang ko sa bunso ko. Hindi na talaga bumalik. Siguro namatay na yon. Kaya tanong ko ni Pastor, kasi ang espiritu, tagapagtanggol talaga. Dahil yung pumunta dyan, asawa ko ayaw pumunta dyan pag nandyan. Ako lang ang kinakalaban. Yan talong ko, kung namatay man yun, kasalanan ko ba yun? Kaya maging kriminal na ako. Kaya mo sa mga espiritu yun. Ako ang kinakalaban. Nasabi ko, hindi ako natatakot sa'yo. Dahil ang Diyos malaki. Malaki ang aking kakampi. Wala akong ibang kakampi. Ang Panginoon lang. Hallelujah. Gusto lang magpatuto ko si nanay, pero sabi nga, ano man ang mga kaaway, kilala ka. Dahil anak ka ng Diyos. Di ba? Nagtiwala pag kay anak ng Diyos, alam ng kalaban niya, ikaw ang pupuntirin, pero hindi sila mananalo. Di ba? Dahil ang Diyos ang kasama mo. Amen? Di ba? Kasama mo ang Diyos. Hindi, sabi nga sa kanta, hindi ka matitinag, hindi ka magigiba. Bakit? May kasama ka. Walang iba ang Panginoon mo, Panginoong Diyos. Amen. Kaya sino pa? Ang ating ko-sister to, mayroong blessing to. Hello? Ay, ito. Mayroong pala. Magandang umaga po sa atin dito sa kapatiran natin dito sa church. Ako po'y may share lang kay brother. Matagal na tayo nagkikita kasi nung hindi ka pa nagkakaroon. Pero pinipray kita dahil bigyan mo lang ng pagtitiwala, mampalataya ka sa Panginoon. Gagaling ka. Kasi ako nung may sakit ako, yung mata ko, malalaglag na yung pinaka-itim sa gitna. Pero pilit kong pupunta sa hospital. Pinagtiyagaan ko, check up. Balik, halos sinabot ako ng ilang taon. Simula pa nung pandemic. Tapos nito lang ako 2023 na operahan ako. Pero sabi ng doktor, check upin ka muna namin kasi baka may sakit ka pa at hindi ka pwedeng operahan. Chinek up ako. Tapos nabasa nila yung mga medical ko na meron ako dati. Pulmonya. Tapos nauwi sa TB dahil yung baga ako may konting tubig. Inamot ko. Sa Tondo Med, puro check up center hanggang sa
graduate ako sa 6 months na gamutan sa TV. Binigay ko na sa Panginoon niya, sabi ko, Lord, pagalingin mo ko. Binigay niya nga. Gumaling ako. Sinunod ko yung mata ko. Pero chinek up ako ng mga espesyalista. Meron kang hika. Baka mamaya di mo kayanin. Pero sabi ko, Dok, kaya ko po. Kumbaga sana parang binabasa nila yung ano ko. Siguro nakita nila na ang lakas ng loob nito. Pero ako wala akong naramdaman. Dahil inano ko na sa taas eh. Sabi ko, Lord, tulungan mo ko na maibalik yung mata ko sa tamang ano. Then, naramdaman ko na lang, sige, ganito. Admit ka na. Hanggang sa pumunta kami ng asawa ko, nagpuyat, nag-ano siya. Pero bago ko operahan, nalakad ko na lahat ng papeles. Wala akong problema sa bayaran. Yun ang bigay ng Panginoon sa akin. Tagumpay yung mata ko, kahit tanggalin ko, malinaw. Nagsasalamin lang ako dahil minsan nag-ano siya, yung parang nagluluha pagka sa sobrang liwanag. Pero malinaw siya. Kaya laking pasalamat ko sa Panginoon dahil lahat ng pinagdadaanan namin mag-asawa, lalo na ngayon, wala akong trabaho. At nag-ano ko kahapon, nasa opisina ko. Nag-usap-usap yung mga kasama kong driver. Baka nagtototal na sila ng kung mag-closure yung kumpanya namin, babayaran kami. Eh ako hindi ko tinototal. Dinadalangin ko, Lord, buhayin mo po. Tulungan mo po ang kumpanya namin. Tulungan mo rin po para mabuhay po namin yung aming pamilya at makakain kami sa tamang. Kaya pasalamat ako sa Diyos. Pag uwi ko, may biyaya akong dala. Kaya maraming salamat po sa Panginoon. Bawal ang imposible sa Panginoon. Sabi nga, magtiwala ka sa Panginoon. Sabi nga, hindi mo pa nasasambit sa iyong mga labi. Alam na ng Diyos ang pangangailangan mo. Amen! Kaya tawagin po natin si ating sister. Magandang umaga po sa ating lahat. Pasensya na po kung ngayon na lang ako nagpakita. Actually, nagpapasalamat ako kay Lord kasi naging busy talaga ako this past few weeks. Bakit kamo? Kasi ito yung malaking opportunity na binigay niya sa akin. Sa trabaho ko po kasi, mga kapatid, ina-assign po nila ako para maging supervisor. Maging supervisor. At the same time po kasi, may opportunity na mas malaki na dumating ngayon. So, wino-workout ko po yung opportunity na yun and hopefully sana hindi nadalangin ko po sa Panginoon na maging smooth po yung lahat ng lahat. Tinanggihan ko po yung supervisor na yun. Pero pinipilit po ako na sabi sa akin, bakit hindi mo na lang itry ng 1 month? Take note po, 3 months pa lang po ako sa trabaho ko. So, iyon nga na sinasabihan ako na itry ko daw muna ng 1 month, itry ko daw muna pag hindi ko nagustuhan, gano'n. Pero tingin ko, sabi ko kay Lord, Lord, thank you kasi ang daming opportunity. Hope, thank God na mas may dumating na opportunity. Biglaan lang po ito. Biglaan yung opportunity. Bukod pa po sa pagiging supervisor, may isa pa pong opportunity na dumaan. So, hindi ko muna po sasabihin sa inyo ito sa surprise. Surprise lang po yun. So, hopefully, masaksid ko po itong opportunity na ito at go with the flow lang tayo. Pero yun po, pinagpapasalamat ko yung yung 2 linggo na hindi ako nakapunta. Talagang pagkagising ko ng Lunes, nagigilty po ako sa sarili ko. Kasi I know I was born Christian, na pinanganak
'Di ba? Alam ko po na galing ako sa pagiging Kristiyano, kaya kahit isang linggo lang nawala tayo, isang dalawang linggo lang nawala tayo sa sambahan natin, talagang mafe-feel natin yung guiltiness sa puso natin kasi hindi tayo nakapaglinis ng mga kasalanan natin. At yun po yung isa din sa ginagawa ng Panginoon sa atin is yung kahit paulit-ulit tayong nagkakasala, kahit paulit-ulit yung ginagawa natin, nandiyan pa rin siya. Pero wag nating i-take advantage yung kabutihan ng Panginoon. Di ba po? Wag natin i-take advantage yung kabutihan ng Panginoon. Lagi siyang nandyan sa atin. Pero pag alam niya na madedelikado tayo, gagawa at gagawa ng way si Lord para ilagay tayo sa tamang posisyon. At yun po yung lagi kong tinitik sa Kanya. Let me tell a short story about my personality. Actually, wala pong gumagabay sa amin. Broken family po kami. So, yung mga advice na galing po dapat sa magulang, yung mga desisyon na dapat magulang po ang unang tinatanong is wala kami. Alam niyo po ba kung kanino ako nagtatanong? Kay Lord po. Although na hindi ko siya actually naririnig yung ganon. Pero nandun yung part ko na huwag mong gawin yan. Parang may ganon sa sarili ko na huwag mong gawin yan. Tama ba yung ginagawa mo? And I know that was His Spirit kasi. Andiyan pa rin si Lord. So, hopefully, simula nung nag-decide ako na mag-aral, which is yung pinaka-succeed ko sa buhay ko, yung mahirap na desisyon ko is yung nag-aral ako. Bakit ka mo? Kasi wala nang gagawin sa akin nun. Alam ko na mag-isa na lang ako sa part na yon. Simula nung napag-desisyonan ko po yung ganong bagay, naalam ko po na nandiyan si Lord, hindi niya po ako pinabayaan. Simula nung nagkaroon ng fail sa lahat ng bagay, alam ko po na hindi niya po ako pinapabayaan. At yun po yung nais kong iparating sa inyo, na pag magdi-decide po tayo ng sarili natin, dapat alam natin na buo siya bago tayo mag-decide. Kasi nandiyan si Lord na handang sumuporta sa atin. Even though na kahit na yung mga kapatid mo, yung mga kaibigan mo ayaw sumuporta sa'yo, basta po buo ang desisyon natin sa buhay natin, na si Lord lagi ang ating kasama. Si Lord lagi ang magagabay sa iyo sa anumang pagsubok na darating sa inyo. So, yun lang po ang pinagpapasalamat ko. And also, ang pinakaisa sa mga kailangan natin gawin ngayon na mainit ang panahon, uminom po tayo ng maraming tubig and keep dehydrated, everyone. Thank you po. Salamat sa ating kapatid. Sabi nga, di ba, 3 months pa lang siya pero pinopromote na siya maging supervisor. Di ba? Walang imposible sa Panginoon. Pag nakita ka ng Diyos na maganda ang ginagawa mo, itataas ka talaga. Di ba? Kaya purihin ng Panginoon bawat buhay natin. Di ba? Kaya salamat sa umagang ito na ang lahat ay pinagpala ng Diyos. Sino pa? Mayroon pa ba? Wala na? Ihanda po ang ating sarili upang ito special to pagkain ito ng ating espiritu. Hindi